Isang nakagigimbal na pahayag ang binitiwan ng Crown Prince ng Saudi Arabia. Ang aming kaalyado ay hindi ang Amerika, kundi ang Pilipinas. Ang isang pangungusap na ito ay yumanig sa Estados Unidos. Agad na tumawag ang Pangulo ng Amerika sa Crown Prince at nagbanta ang China na babawiin ang 38 bilyong dolyar na pamumuhunan. Ang Britanya at Pransya ay nanatiling tahimik, walang anumang pahayag na inilabas. Ngunit ang bansang pinakagulat sa lahat ay ang Amerika. Bakit nila pinili ang Pilipinas sa halip na ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Ngayon, isasalaysay ko sa inyo ang buong kwentong gumulantang sa daigdig. Bago tayo magsimula, kung maaari, mag-subscribe sa aming channel, i-press ang like at mag-iwan ng komento ng mabuhay ang Pilipinas bilang suporta sa amin. Ilang araw na ang nakalipas, sa isang malawak na press center sa loob ng palasyo sa Riyadh, Saudi Arabia, 320 mamamahayag mula sa 78 bansa sa buong mundo ang nag-aabang ng may pagpipigil sa kanilang hininga. Ang mga editor ng mga nangungunang media outlet sa mundo tulad ng CNN, BBC, Al Jazeera at CCTV ay nakatutok sa kanilang mga kamera na may bakas ng tensyon sa kanilang mga mukha. Ang electronic board sa New York Stock Exchange ay pansamantalang huminto at ang mga trader sa Financial District ng London ay natigilan sa harap ng kanilang mga monitor. Ang Philippine Stock Exchange, sa sandaling magbukas ito, ay agad na nagsuspinde ng kalakalan. Ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay sumirit ng $47 kada bariles na nagdulot ng kaguluhang hindi pa nararanasan sa kasaysayan. Nang isantabi ni kanyang kamahalan, Crown Prince Mohammed bin Salman, ang kanyang inihandang talumpati, isang pangungusap lamang ang kanyang binitiwan sa buong mundo na nagpatigil sa lahat ng orasan sa balat ng lupa. Ang tanging at hindi mapapalitang kaalyado na pinili ng Saudi Arabia upang pagpusta ng aming pambansang kapalaran ay hindi ang Amerika, hindi ang China, kundi ang bansang Pilipinas. Para sa amin, ang Pilipinas ay mga kapatid na nagbukas ng kanilang mga puso. Sabay-sabay na tumayo ang 320 na mamamahayag. Ang mga flash ng camera ay walang tigil na kumislap, tila isang pambobomba. Ang senior correspondent ng CNN America ay nabitiwan ang kanyang mikropono habang naka-live broadcast. Tinanggal ng correspondent ng CCTV China ang kanyang earpiece at tulalang tinitigan ang kanyang katabing kasamahan. Agad-agad sa Washington, isang emergency press conference ang ipinatawag ng tagapagsalita ng State Department at sa Ministry of Foreign Affairs ng China, umilaw ang mga emergency signal. Ngunit habang nagkakagulo ang mundo, sa isang sulok ng press center, may isang lalaking mahigpit na magkadaop ang mga kamay, pinipigilan ang nagbabadyang mga luha. Ako iyon. Ang pangalan ko ay Karim Al-Arabi na naglingkod sa loob ng 28 taon bilang Deputy Chief ng Royal Protocol Office. Sa loob ng 28 taon na iyon, tinanggap at pinahatid ko ang mga leader at espesyal na sugo ng 47 bansa sa palasyo, mula sa mayabang na pakikipagkamay ng Pangulo ng Amerika hanggang sa kalkuladong ngiti ng Pangulo ng China. Mula sa formal na pagbati ng British royalty hanggang sa mga hungkag na pahayag ng Pangulo ng Pransya, nakita ko ang lahat ng kanilang tunay na mukha sa likod ng entablado ng palasyo at politika. Iyon ang dahilan kung bakit naiintindihan ko kung bakit isinantabi ng kanyang kamahalan ang lahat ng prediksyon ng mundo at pinili ang dalawang salita, Pilipinas. Ang pagpiling iyon ay hindi isang bugso ng damdamin o isang kalkulasyong politikal, kundi isang matatag na paninindigan na binuo sa ebidensya ng dugo at luha na naipon sa loob ng 28 taon. Ngayon, isasalaysay ko sa inyo ang lahat ng nakagigimbal at nakaaantig na katotohanan na personal kong nasaksihan sa loob ng mga pasilyo ng palasyo. Kung pakikinggan ninyo ang kwentong ito hanggang sa dulo, malalaman ninyo hanggang sa kaibuturan ng inyong mga buto kung bakit ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Amerika, ay naisantabi. Kung bakit ang Tucson at Sina ay tinanggihan sa kabila ng 38 bilyong dolyar. At kung gaano pambihira at kahanga-hanga ang bansang Pilipinas. Unang tumuntong ako sa Royal Protocol Office sa murang edad na 26. Ang Protocol Office ay ang marangyang puso ng palasyo,
ngunit ito rin ang pinakamalupit na lipunang may herarkiya sa mundo. Sa aming opisina, may isang hindi nakasulat ngunit absolutong patakaran, ang National Ranking Chart. Ito ay hindi lamang isang simpleng alituntunin ng seremonya. Ito ay parang konstitusyon ng palasyo. Ito ang nagdidikta kung anong oras tatanggapin ng kanyang kamahalan ng embahador ng isang bansa, kung gaano kalayo sa sentimetro ang pagitan ng mga upuan sa meeting room, at kung kaninong siko ang pinakamalapit sa kanyang kamahalan sa hapagkainan. Ang numero 1 pwesto, hindi na kailangang sabihin, ay para sa Amerika. 73% ng lahat ng armas ng Saudi Arabia ay gawa sa Amerika. Kung humiling ng pagpupulong ang embahador ng Amerika, ang iskedyul ng kanyang kamahalan ay aayusin sa loob ng 48 oras at isang 90 metrong pulang karpet ang ilalatag mula sa pangunahing tarangkahan ng palasyo hanggang sa reception room. Ang pangalawang puwesto ay para sa Britanya, isang matagal ng kasosyo na malalim ang ugnayan sa Saudi Arabia mula pa noong nagsimula ang industriya ng langis. Ang embahador ng Britanya ay maaaring gamitin ang Western Guest Lounge sa kanlurang gusali anumang oras. Ang pangatlo ay Pransya, pang-apat ang Alemanya, at pang-lima ang China. Dahil sa laki ng ekonomiya at teknolohiya nito, ang China ang tanging bansang Asyano na nakapasok sa top 5. Kapag dumating ang embahador ng China, 2 protocol staff ang sasalubong sa kanyang sasakyan, dala-dala ang Arabic coffee at mga datiles sa isang silver tray. Kung gayon, sa tingin ninyo, nasaan ang Pilipinas? Sa totoo lang, ang Pilipinas ay nasa ika-17 puwesto, nasa pagitan ng Thailand at Malaysia. Ang espesyal na sugo ay sasalubungin lamang ng isang baguhang protocol staff. Ang reception room ay ang pinakamaliit na silid sa silangang bahagi ng palasyo at ang pulang karpet ay 15 metro lamang ang haba. Sa mga araw na may delegasyon mula sa Pilipinas, kami sa protocol office ay napapabuntong hininga, Pilipinas na naman ba? Ano pa ang maibibigay nila sa atin bukod sa kanilang mga manggagawa? Ganoon din ang pag-iisip ko noon. Ang Pilipinas ay isang mahalagang pinagkukunan ng mahuhusay na manggagawa, lalo na sa sektor ng kalusugan at konstruksyon, ngunit hanggang doon na lang. Mahalaga sila, ngunit hindi kapatid. Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang malupit na herarkiyang ito ay nagsimulang magkaroon ng lamat nang tumuntong si Richard Hunter, isang espesyal na sugo mula sa US State Department, sa palasyo. Tag-araw noon. Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia ay umabot sa sukdulan. Pinalakas ng Amerika ang kanilang presensyang militar sa gitnang silangan at nagpadala ang Washington ng isang mataas na antas na sugo upang hilingin sa Saudi Arabia na sabay na dagdagan ang produksyon ng langis at palawakin ang base militar. Si Richard Hunter, isang 60 taong gulang na diplomatiko, may kulay gintong buhok na nakasuklay pa atras, 60 talampakan ng taas at nakasuot ng isang mamahaling Italian suit. Ngunit ang kanyang kilos ay mas parang isang maniningil ng utang kaysa isang diplomatiko. Mula sa sandaling bumaba si Hunter mula sa kanyang pribadong eroplano sa King Khalid International Airport sa Riyadh, may masama na akong kutob. Karaniwan, ang isang dayuhang sugo ay nakikipagkamay sa protocol staff na sumasalubong sa kanila pagbaba ng sasakyan. Ito ang pinakapangunahing paggalang at fundamental na prinsipyo ng diplomasya. Ngunit si Hunter, pagkababa pa lang ng hagdan ng eroplano, ay hindi man lang tumingin sa akin na naghihintay at agad na kinuha ang kanyang mobile phone mula sa isang aide at nagsimulang makipag-usap sa Washington. Ang aking inilahad na kamay ay naiwang nakabitin sa mainit na hangin ng disyerto. Sa loob ng bulletproof na sasakyan papunta sa palasyo, sinulyapan ni Hunter ang lungsod ng Riyadh sa labas ng bintana at sinabi sa kanyang aide, katawa-tawang magtayo ng mga skyscraper sa gitna ng disyertong ito. Kung walang langis, ito ay isang bunton lamang ng buhangin. Habang nakaupo sa likod, kinailangan kong ikuyom ang aking mga kamay nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ngunit ang Amerika ang numero 1. Kailangan kong magtiis. Wala akong karapatang magkaroon ng emosyon. Ang ugali ni Hunter ay lalo pang lumala nang dumating siya sa reception room ng palasyo. Bago pumasok ang kanyang kamahalan, ayon sa protocol,
lahat ng dayuhang delegasyon ay dapat tumayo at maghintay. Ito ay isang hindi nakasulat na patakaran ng palasyo na hindi kailanman nalabag sa loob ng 28 taon, ngunit si Richard Hunter ay naupo ng malalim sa sofa, nagdekwatro at nakatutok sa screen ng kanyang tablet. Kahit na umalingaw-ngaw na ang mga yabag ng kanyang kamahalan sa pasilyo, hindi man lang siya kumilos. Nang makita ko ang eksenang ito mula sa pasukan ng reception room, pakiramdam ko ay nanigas ang aking puso. Sa loob ng 28 taon, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong uri ng kawalang galang. Nang pumasok ang kanyang kamahalan, saka lamang atubiling tumayo si Hunter, dahan-dahang nakipagkamay ng formal, bahagya lamang na dumampi ang dulo ng kanyang mga daliri. Wala pang 5 minuto ang pagpupulong, malakas na tumunog ang mobile phone ni Hunter. Sa anumang bansa sa mundo, ang pagsagot sa personal na tawag habang nasa harap ng isang pinuno ng estado ay ang pinakamasamang uri ng diplomatikong kabastusan. Agad akong sumenyas sa kanyang aide na patayin ang telepono. Ngunit itinaas ni Hunter ang kanyang hintuturo sa kanyang kamahalan at sinabing, "Paumanhin po." Mula ito sa Washington. 1 minuto lang, nagliyab ang mga mata ng pinuno ng Royal Guard na nakatayo sa tabi ng kanyang kamahalan. Pakiramdam ko ay bumaba ng hindi bababa sa 2 degree ang temperatura sa loob ng silid. Hindi kumurap ang kanyang kamahalan at tahimik na naghintay, ngunit hindi ko pinalampas ang bahagyang pagtapik ng kanyang hinlalaki sa braso ng upuan. Iyon ang senyales ng kanyang galit na natutunan ko sa loob ng 28 taon. Ang tawag na inakalang 1 minuto lang ay tumagal ng 4 na minuto. Sa loob ng 4 na minutong iyon, ang hangin sa reception room ay naging mas mabigat at mas mainit kaysa sa tanghaling tapat sa disyerto. Pagkatapos ng tawag, walang anumang paumanhin. Agad na dumiretso si Hunter sa punto. Kanyang kamahalan, magiging prangka ako. Hinihiling ng Amerika na agad na itaas ng Saudi Arabia ang produksyon ng langis sa 1.5 milyong bariles kada araw. At nais naming pahintulutan na mag-angkla ng karagdagang fleet ng US Navy sa Jubail Port sa Persian Gulf. Ituring ninyo ito hindi bilang isang hiling, kundi bilang isang utos para sa seguridad ng gitnang silangan. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ginamit ang salitang utos sa harap ng isang pinuno ng isang soberanong bansa. Ang mga mukha ng mga opisyal ng Saudi Ministry of Foreign Affairs na naroroon ay agad na namula. Tahimik sandali ang kanyang kamahalan, pagkatapos ay nagsalita ng may dignidad. Espesyal na sugo, Hunter, ang Saudi Arabia ay laging bukas sa mga makatwirang hiling ng aming mga kaalyado, ngunit ang alyansa ay hindi isang relasyon ng pag-uutos at pagsunod, kundi ng respeto sa isa't isa. Ang isang alyansang hindi nakabatay sa respeto ay isa lamang ibang pangalan para sa kolonyalismo. Agad na nanigas ang mukha ni Hunter. Ito ang mukha ng isang taong bihirang tanggihan. Ngumisi siya at sinabi, "Kanyang kamahalan, hindi na kailangang maging emosyonal. Tingnan natin ang mga numero ng objektibo." 73% ng lahat ng armas ng Saudi Arabia ay gawa sa Amerika. 154 F-15 fighter jets, ang Patriot Missile Defense System, ang teknolohiyang transfer para sa AEGS destroyers. Lahat ng maintenance contracts para sa mga ito ay nasa kamay ng Amerika. Kung ititigil namin ang pagsuplay ng mga pyesa, ang Royal Saudi Air Force ay hindi makakalipad sa loob ng 2 linggo. Tatanggihan pa rin ba ninyo ang aming hiling? Iyon ay hindi isang diplomatikong dialogo. Iyon ay isang tahasang pananakot. Ang mga mukha ng mga opisyal ng Saudi na naroroon ay nagpakita ng malinaw na kahihiyan, ngunit walang sinuman ang makapagsalita. Ang 73% na binanggit ni Hunter ay isang hindi maikakailang katotohanan. Pagkatapos ng pagpupulong, habang paalis si Hunter sa reception room, sinundan ko siya ng tingin, nagngangalit ang aking mga ngipin. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ng palasyo ay parang mga yabag na tumatapak sa dangal ng Saudi Arabia. Nang gabing iyon, napaisip ako, ito ba ang tunay na mukha ng numero 1 alyansa? Ang mayabang na ugaling ito, na sinusubukang tratuhin ang isang soberanong bansa na parang isang utusan sa pamamagitan ng paggamit sa 73% na pag-asa sa armas bilang hostage, maaari pa ba itong tawaging alyansa? Gayunpaman, sa gitna ng aking galit at kawalan ng pag-asa, ayaw ko pa ring aminin.
Kung wala ang Amerika, sino ang magpoprotekta sa amin? Mayroon bang ibang bansa sa mundo, maliban sa mga kanluraning kapangyarihan, na maaaring maging panangga para sa Saudi Arabia? At sa sandaling iyon, eksaktong 2 araw pagkatapos umalis ni Hunter, tiningnan ko ang ischedule ng mga pagpupulong sa protocol office at nagulat. Ang pangalan ng susunod na panauhin ay si Ginoong Jose Rizal Cruz, ang punong negosyador ng kalakalan ng Pilipinas, isang sugo mula sa isang bansang nasa ika-17 pwesto, sasalubungin lamang ng isang baguhang protocol staff. Ang reception room ay ang pinakamaliit na silid sa silangan at ang pulang karpet ay 15 metro lamang. Sa aking lumang gawi, napabuntong hininga ako at bumulong, sigurado tungkol na naman ito sa mga kontrata ng mga OFW. Ngunit kinabukasan, nang salubungin ko ang sasakyan ng sugo ng Pilipinas sa palasyo, nasaksihan ko ang isang eksena na hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Bumaba si Ginoong Jose Rizal Cruz mula sa isang itim na sedan. Siya ay may taas na mga 5'7", katamtaman ng pangangatawan, at nakasuot ng simple ngunit disenteng suit. Isang ganap na kaibahan sa sugo ng Amerika. 2 araw na ang nakalipas na nakasuot ng mamahaling Italian suit at kumikinang na silver cufflinks. Ngunit ang unang ginawa ni Ginoong Cruz pagkababa ng sasakyan ay nagpatulala sa akin. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata, marahang hinawakan ang aking kamay gamit ang 2 niyang kamay at nagsalita sa malinaw na Arabic, "Assalamu alaikum. Labis po akong nagpapasalamat sa inyong pagsalubong sa akin. Tiyak na napakahirap para sa inyo sa ganitong init. Kumusta po kayo?" Sa loob ng 28 taon, tinanggap ko ang mga delegasyon mula sa 40 bansa at siya ang unang hindi Arabong diplomatiko na kusang loob na bumati sa akin sa Arabic. Higit pa rito, ang kanyang pagbati ay hindi isang formalidad lamang, kundi isang taos-pusong pag-aalala sa kalusugan ng isang protocol staff. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kurot sa aking puso. Sa daan mula sa pangunahing tarangkahan ng palasyo patungo sa reception room, yumukod si Ginoong Cruz sa bawat sundalong bantay na nakahanay sa pasilyo. Nagkatinginan ang mga sundalo na may pagtataka. Karamihan sa mga dayuhang delegasyon ay itinuturing ang mga bantay na parang mga poste lamang. Si Hunter, 2 araw na ang nakalipas, ay hindi man lang lumingon nang pagbuksan siya ng pinto ng isang bantay. Pagpasok sa reception room, habang naghihintay sa kanyang kamahalan, magalang na tinanggap ni Ginoong Cruz ang tasang ng Arabic coffee na aking inabot, sumimsim at nagsabi, "Napakasarap, punong-puno ng lasa. Ito ba ay mula sa mga butil ng kape ng Yemen?" Mahilig ako sa kape, muli akong nagulat. Sa loob ng 28 taon, walang sinumang dayuhang delegasyon ang nakahula sa pinagmulan ng mga butil ng kape na aming inihahain. Karamihan ay sumisimsim lamang bilang formalidad. Ang taong ito ay tunay na ninamnam ang lasa ng kape. Iyon ang sandali na naramdaman ko ang kanyang tunay na interes sa aming kultura. Gayunpaman, sinabi ko sa aking sarili na ang ganitong kaunting kabaitan ay hindi makapagbabago ng ranggo laban sa kapangyarihan ng isang Patriot missile na ibinibigay ng Amerika. Ang kagandahang loob na tulad ng paghula sa pinagmulan ng Arabic coffee ay walang halaga. Kaya sinubukan kong isantabi ang pangyayaring iyon, pinanatili ang Pilipinas sa ika-17 kahon nito. Ngunit naghanda ang tadhana ng isang malaking pagsubok upang ganap na wasakin ang hierarkiyang matatag kong pinaniwalaan. 3 buwan lamang pagkatapos noon, nang sumiklab ang isang teribleng apoy ng digmaan na lumamon sa buong gitnang silangan, ang tunay na mukha ng Amerika, Tsina at Pilipinas na aking pinaniwalaan sa loob ng 28 taon ay malupit at malinaw na nailantad. Ang katotohanan iyon ay sapat na upang wasakin ang lahat ng aking pinaniniwalaan at sa huli ay naging mitsa para sa makasaysayang desisyon ng kanyang kamahalan. 3 buwan ang lumipas, ang bangungot na pinakakinatatakutan ko ay nagkatotoo. Sabay-sabay na inatake ng mga drone ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang 3 pasilidad ng langis sa Persian Gulf. 3:00 ng madaling araw, umilaw ang mga emergency signal sa underground command center ng palasyo sa Riyadh at isang kagyat na utos mula sa kanyang kamahalan ang ipinalabas.
5.7 milyong bariles ng langis, kalahati ng araw-araw na produksyon ng Saudi Arabia, ang agad na natigil. Ang presyo ng krudo sa internasyonal na merkado ay sumirit ng $67 kada bariles sa pagbubukas pa lamang, na nagtulak sa ekonomiya ng mundo sa bingit ng takot. Ngunit mas nakakatakot kaysa sa pag-atake sa mga pasilidad ng langis ay ang mga sumunod na pangyayari nang magbanta ang Iran ng karagdagang pagganti at nagpahiwatig ng pag-block sa Strait of Hormuz. Ang takot sa isang malawakang digmaan ay kumalat sa buong gitnang silangan. Umalingaw-ngaw ang mga sirena ng air raid sa buong Riyadh at nagunahan ang mga tao sa mga supermarket upang mag-imbak ng tubig at pagkain. Napuno ang mga screen ng telebisyon ng mga larawan ng mga inang yakap-yakap ang kanilang mga anak na may takot sa mga mata. At sa sandaling iyon, nasaksihan ko ang isang di kapanipaniwalang eksena sa situation monitoring screen sa protocol office. 4 na oras pagkatapos ng airstrike, sinimulan ng Embahada ng Britanya na ilikas ang kanilang mga mamamayan. Ang Britanya, ang ikalawang ranggo, ang bansang dati naming tinawag na 100 taong kaalyado, na kasama namin mula sa mga unang araw ng industriya ng langis, ang unang-unang nag-impake ng kanilang mga gamit. Isang tawag lamang sa telepono ang iniwan ng British Ambassador. Ayon sa utos ng aming gobyerno, ililikas namin ang lahat ng kawani ng embahada. Babalik kami kapag naging matatag na ang sitwasyon. Nanginginig ang kamay ng opisyal ng Ministry of Foreign Affairs na tumanggap ng tawag. Isang 100 taong alyansa ay naglaho sa loob lamang ng 4 na oras. 6 na oras ang lumipas, umalis ang embahada ng Pransya. 9 na oras ang lumipas, nagsara ang embahada ng Alemanya. Ang mga kanluraning bansa ay sunod-sunod na naglaho na parang nag-usap-usap. Ngunit ang pinakamatinding pagtataksil ay nagmula sa numero 1 bansa. 12 oras pagkatapos ng airstrike, ang nilalaman ng opisyal na abiso mula sa Embahada ng Amerika ay ganito. Alinsunod sa direktiba mula sa US Department of State, ang Embahada ng Estados Unidos sa Riyadh ay ilalagay sa emergency security status. Ang mga hindi mahalagang tauhan ay ililikas at ang mga natitirang tauhan ay mananatili. Lahat ng serbisyo sa visa at konsulado ay sinuspinde kaagad. Ang kaligtasan ng mga mamamayang Amerikano ang aming pangunahing prioridad at nais naming bigyang diin na ang Estados Unidos ay walang obligasyong tiyakin ang seguridad ng mga lokal na empleyadong Saudi. 3 beses kong binasa ang dokumentong iyon. Nagdilim ang aking paningin, ang pangungusap na ang Estados Unidos ay walang obligasyong tiyakin ang seguridad ng mga lokal na empleyadong Saudi ay parang isang punyal na tumusok sa aking dibdib. Mayroong 340 na empleyadong Saudi na tapat na naglingkod sa Embahada ng Amerika sa loob ng mahigit 20 taon. Sa likod ng bawat isa sa kanila ay isang pamilya. Inabandona ng Amerika ang 340 na buhay na iyon sa isang abiso lamang. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si espesyal na Sugo Richard Hunter sa palasyo upang humingi ng escort para sa mga sasakyang pang-evacuation ng embahada. Hinihiling niya na agarang magbigay ang palasyo ng 8 bulletproof na sasakyan at isang military guard team. Sila mismo ang tumatakas, ngunit hinihiling nila sa amin na gamitin ang aming mga yaman militar upang tulungan sila. Ang kapal ng mukha. Sinabi ni Hunter sa telepono, "Karim, bilisan mo. Nasa panganib ang aming mga mamamayan. Tungkol sa mga empleyadong Saudi, hayaan na ang inyong Ministry of Foreign Affairs ang umasikaso niyan. Hayaan na ang inyong Ministry of Foreign Affairs ang umasikaso niyan." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Ang mayabang niyang mukha, na nagbanta sa amin gamit ang 73% na pag-asa sa armas sa reception room ng palasyo 3 buwan na ang nakalipas, ay nagbalik sa aking isipan. Ngayon, ang lalaking iyon ay tinatawag ako sa aking pangalan na parang malapit kami at nagmamakaawa ng tulong. Ngunit kahit sa pagmamakaawa, wala siyang pakialam sa buhay ng aming mga empleyadong Saudi. 2 araw pagkatapos ng airstrike, ang King Fahd Road, kung saan nakatayo ang mga embahada sa Riyadh, ay naging isang ghost town. Kahit sa araw, patay ang mga ilaw at nakababa ang mga bandila ng mga embahada. Ang mga bintana ng Embahada ng Britanya
ay tinakpan ng makakapal na tabla. Ang pangunahing tarangkahan ng embahada ng Pransya ay hinarangan ng matutulis na barricade. Sa paradahan ng embahada ng Amerika, 10 sasakyan ang iniwang nakabukas ang mga pinto. Ang eksena ay parang mula sa isang pelikulang pandigma. Gayunpaman, sa gitna ng ghost town na iyon, may isang gusali na nanatiling maliwanag ang mga ilaw ang embahada ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Isang bansang nasa ika-17 pwesto na sasalubungin lamang ng isang baguhang protocol staff na may 17 metrong pulang karpet. Sa gitna ng impyernong tinakbuhan ng Amerika, Britanya, Pransya at Alemanya, sila ay nanatiling bukas at matatag. Higit pa rito, ang watawat ng Pilipinas asul, pula at puti na may araw at 3 bituin ay buong pagmamalaking iwinawagayway sa harap ng embahada. Ang sitwasyon, nang makumpirma sa pamamagitan ng Royal Intelligence, ay mas nakagugulat. Agad-agad pagkatapos ng airstrike, nakatanggap ang embahador ng Pilipinas sa Riyadh ng rekomendasyon na lumikas mula sa gobyerno ng Pilipinas, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Ang telegramang isinagot niya sa Department of Foreign Affairs sa Maynila ay nakuha ng aming intelligence network at ang nilalaman nito ay sapat na upang mapigil namin ang aming hininga. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 12,000 overseas Filipino workers at 4,700 iba pang Pilipinong naninirahan sa Riyadh. Hindi ko maaaring iwanan ang lugar na ito hanggang sa matiyak ang kanilang kaligtasan. Kung magsasara ang embahada, para na nating inabandona ang ating mga kababayan, ako ang huling panangga para sa 16,700 na Pilipino. Ang usaping ito ay maaari lamang talakayin pagkatapos na maligtas ang lahat ng ating mamamayan. Ako ang huling panangga para sa 16,700 na Pilipino. Sa sandaling mabasa ko ang pangungusap na iyon, isang malamig na kuryente ang dumaloy sa aking likod, parang isang kidlat. Ang Amerika, ang numero 1 bansa, ay inabandona ang 340 empleyadong Saudi upang tumakas. Samantala, ang embahador ng Pilipinas, ang ika-17 ranggong bansa, ay nagdeklara na mananatili sa gitna ng digmaan upang protektahan ang kanyang 16,700 na mamamayan. Ngunit hindi lang iyon ang kahangahangang ginawa ng embahada ng Pilipinas. 3:06 na oras pagkatapos ng airstrike, 8:50 Pilipinong construction workers na nagtatrabaho sa isang industrial complex sa timog ng Riyadh ang nagsimulang lumikas matapos makatanggap ng emergency notice mula sa kanilang kumpanya. Gayunpaman, habang papunta sila sa isang kanlungan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Humigit kumulang 370 pamilya ng mga sibilyang Saudi na naninirahan malapit sa construction site ang hindi makahanap ng masasakyan upang lumikas at sila ay nagkakagulo at nanginginig sa kalsada. Umiiyak ang mga bata at ang mga matatanda ay nakaupo na lamang sa lupa. Si Benigno Ben Reyes, ang foreman ng construction company ng mga Pilipino, ay agad na gumawa ng desisyon. Inuna niyang isakay ang humigit kumulang 370 pamilyang sibilyang Saudi sa 12 malalaking bus at 10 truck na pag-aari ng kumpanya. Ibinigay ng mga manggagawang Pilipino ang kanilang mga pwesto sa sasakyan para sa mga residente ng Saudi. Sila mismo ay naglakad sa mga liblib na daan sa ilalim ng 48 degrees Celsius na init upang makarating sa ligtas na lugar. Ang mga likod ng mga manggagawang Pilipino na naglalakad sa disyerto, dala-dala ang kanilang mabibigat na kagamitan sa ilalim ng nakakapasong init ng araw. Nang makumpirma ko ang eksenang iyon, sa pamamagitan ng surveillance camera ng Royal Intelligence Bureau, nanigas ako sa aking kinauupuan. Isinapanganib nila ang kanilang sariling buhay upang tulungan ang mga Saudi na hindi nila kababayan, walang nag-utos sa kanila at hindi sila umaasa ng anumang kapalit dahil lamang may mga taong natatakot sa kanilang harapan, ganoon lang. Nang iulat ang pangyayaring ito sa palasyo, sandaling nanahimik ang kanyang kamahalan. Nang matapos mag-ulat ang pinuno ng intelligence at tahimik na aalis na sana, sinabi ng kanyang kamahahan sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses, pag-aralan muli ang ranggo ng Pilipinas. Iyon ang utos na baguhin ang ranggo na unang beses kong narinig sa loob ng 28 taon. Naramdaman kong kumabog ang aking puso. Ngunit iyon ay simula pa lamang.
Ang pangyayaring naganap ilang araw lamang pagkatapos noon ay tuluyang pumunit sa national ranking chart. Wala pang isang buwan matapos humupa ang apoy ng digmaan at bumalik ang isang marupok na kapayapaan sa Riyadh. Isang kagyat at kumpidensyal na telegrama mula sa Royal Guard Office ang ipinadala sa Protocol Office. Sa sandaling mabasa ko ang nilalaman nito, nahulog ang telegrama mula sa aking mga kamay. Si Prince Faisal bin Mohammed, ang pamangkin ng Crown Prince, ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa sasakyan sa isang kalsada sa disyerto sa labas ng Riyadh. Isang banggaan sa pagitan ng kanyang convoy at isang malaking truck. Ang 18 taong gulang na prinsipe ay inatake sa puso nang dalhin sa emergency room ng King Faisal Specialist Hospital at ang medical team ay nagbigay ng isang malagim na diagnosis, maraming pinsala sa panloob na organo at bali sa bungo. Nang dumating ang Crown Prince sa ospital, ang hangin sa pasilyo sa labas ng operating room ay napakabigat. Sa gitna ng mabigat na atmosfera na may halong amoy ng disinfektante at dugo, ang prinsesa, ang ina ng prinsipe, ay nakaupo sa sahig, pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Ayon sa ulat ng pinuno ng Royal Guard, kitang-kita ang panginginig ng mga kamay ng Crown Prince. Ang pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya ng hari sa mundo, sa harap ng kanyang anak ay isa lamang walang magawang ama. Ang pinuno ng surgery department ng King Faisal Specialist Hospital ay yumuko ng malalim at nagbigay ng isang malamig na hatol. Kanyang kamahalan, sa kasalukuyang teknolohiya at kagamitang medikal ng Saudi Arabia, wala kaming kakayahang magsagawa ng ganito kakomplikadong operasyon. Kung hindi siya maililipat sa isang nangungunang ospital sa ibang bansa sa loob ng 72 oras, hindi namin magagarantiyahan ang buhay ng prinsipe. 72 oras, 3 araw. Ang oras sa disyerto ay karaniwang mabagal, ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng buhangin sa orasan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Agad na nagpadala ang Royal Secretariat ng mga kagyat na hiling ng tulong sa mga nangungunang institusyong medikal sa mundo. Ang unang nilapitan, siyempre, ay ang Amerika. Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital, Massachusetts General Hospital, mga lugar kung saan namuhunan ang Saudi Arabia ng bilyon-bilyong dolyar sa mga medical charity at research funds sa loob ng 40 taon. Ngunit pagkalipas ng 12 oras, ang mga sagot na bumalik ay malamig at puno ng kalkulasyon. Ang sagot ng Mayo Clinic ay ganito: matapos suriin ang kasalukuyang kondisyon ng pasyente, dahil sa sabay-sabay na multiple internal organ trauma at complex skull fracture, ang success rate ng operasyon ayon sa statistical model ng aming ospital ay 22%. Ang pagtanggap ng mga kaso na may mataas na panganib na maaaring negatibong makaapekto sa taunang Surgical Success Rate Index ng ospital ay nangangailangan ng pag-apruba ng Internal Review Committee. At sa kasalukuyan, ang pagpupulong ng komiteng ito ay aabutin ng hindi bababa sa 2 linggo. Maaaring negatibong makaapekto sa success rate. Sinasabi nilang mahirap silang tumanggap dahil ang buhay ng isang 14 taong gulang na bata na nag-aagaw buhay ay maaaring maging isang negatibong marka sa kanilang record. Kinailangan kong pigilan ang aking pagduduwal habang binabasa ang sagot na iyon. Ang sagot ng Johns Hopkins University Hospital ay hindi rin mas maganda. Sa kasalukuyan, ang pagbuo ng isang medical team na dalubhasa sa ganitong uri ng komplikadong pinsala ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang buwang paghahanda. Bukod dito, kailangan munang pumirma sa isang legal liability waiver para sa mga posibleng medikal na aksidente habang inililipat ang pasyente. Ang Heidelberg University Hospital ng Alemanya ay mas prangka pa. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga dayuhang pasyente na tinatanggap ng aming ospital ay umabot na sa kota para sa huling kalahati ng taon. Iminumungkahi naming mag-apply kayo sa susunod na quarter. Susunod na quarter. Ibig sabihin, 3 buwan mula ngayon. Hinihiling nila sa amin na maghintay ng 3 buwan para sa isang bata na mamamatay kung hindi maooperahan sa loob ng 72 oras. Ang mga nangungunang sistema ng medikal sa kanluran na ipinagmamalaki ang kanilang kahusayan ay abala lamang sa pagkalkula ng success rates, admission quotas, at legal waivers sa harap ng buhay ng isang 14 taong gulang na bata. Bumalot ang kawalan ng pag-asa sa palasyo.
Umalingaw-ngaw ang mga iyak ng prinsesa sa mga pasilyo. Ang Crown Prince ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa labas ng bintana, hindi kumikilos. Ang oras ay malupit na lumilipas. 18 oras na ang nakalipas, 54 oras na lang ang natitira. At sa sandaling iyon, ang Deputy Minister ng Foreign Affairs na si Al Harith ay humahangos na tumakbo papasok sa palasyo. Sa kanyang kamay ay isang lukot na fax. Kanyang kamahalan, may sagot mula sa Pilipinas. Pilipinas, ang ika-17 ranggong bansa, walang sinuman sa palasyo ang naisip ang Pilipinas pagdating sa medisina. Ang pinuno ng Asian Affairs Bureau ng Ministry of Foreign Affairs ay personal na nakipag-ugnayan sa Philippine General Hospital, umaasa sa isang maliit na tsansa. Sa totoo lang, walang sinuman sa palasyo, kabilang ako, ang umasa ng anuman mula sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling mabasa namin ang nilalaman ng fax na iyon, lahat ng mata sa reception room ay napako sa lukot na papel. Ako si Dr. Antonio Luna, ng Department of Orthopedics, Philippine General Hospital. Kasama ang buong medical team, kagyat naming sinuri ang medical records na inyong ipinadala. Posible ang operasyon. Tiyak na magtatagumpay tayo. Ang 22% success rate na iyon ay hindi dahilan para sumuko. Ang natitirang 78% ay ang dahilan kung bakit kailangan nating punan ito gamit ang aming mga kamay. Ang pagsukat sa buhay ng isang 14 taong gulang na bata gamit ang mga numero ay hindi trabaho ng isang doktor. Ako at ang emergency medical team na binubuo ng 4 na espesyalista at 3 surgical nurses ay papunta na sa Ninoy Aquino International Airport ngayon din. Darating kami sa Riyadh sa loob ng 20 oras. Mangyaring ihanda ang lahat para sa operasyon. Ang natitirang 78% ay ang dahilan kung bakit kailangan nating punan ito gamit ang aming mga kamay. Ang pangungusap na iyon ay tumagos sa kawalan ng pag-asa ng palasyo, habang ang nangungunang ospital sa Amerika ay ginamit ang 22% success rate bilang dahilan upang tanggihan ang bata. Ang doktor na ito ay binaligtad ang 22% na iyon bilang dahilan upang harapin ang hamon. Personal na kinuha ng Crown Prince ang fax at binasa ito ng 3 beses. Hindi ko pinalampas ang bahagyang panginginig ng gilid ng kanyang mga mata. Sinabi ng Crown Prince sa isang mahinang boses, buksan ang eksklusibong runway sa King Khalid Airport. Pagdating ng medical team ng Pilipinas, i-escort sila gamit ang Royal Convoy papunta sa ospital. Walang isang segundong dapat masayang. Iyon ay isang utos na walang kapantay, na nagpapahintulot sa isang medical team mula sa isang ika-17 ranggong bansa na gamitin ang Royal Runway. Eksaktong 17 oras at 42 minuto ang lumipas. Lumitaw sa himpapawid ng Riyadh ang espesyal na eroplano ng Philippine Airlines na sinasakyan ng medical team. Sa sandaling dumampi ang mga gulong ng eroplano sa runway, 3 sasakyan ng Royal Convoy ang naghihintay na. Bumukas ang pinto ng eroplano at ang unang bumaba ay si Professor Antonio Luna. Nakasuot siya ng surgical vest sa ibabaw ng kanyang puting polo, isang kamay ay may hawak na medical bag, at ang isa ay mahigpit na nakahawak sa isang tablet na puno ng mga CT scan ng pasyente. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang matatag na tingin ay matalas at determinado. Pagkababa pa lang ng hagdan, hindi Arabic ang kanyang sinabi, kundi Ingles sa medical team ng King Faisal Hospital na sumasalubong. Ngunit sa isang pangungusap na mas mainit pa kaysa sa anumang Arabic, nasaan ang bata? Dalhin ninyo ako sa kanya ngayon din. Tiningnan ko na ang mga CT scan sa eroplano. Sa buong biyahe, masusin niyang pinag-aralan ang bawat sulok ng katawan ng 14 na taong gulang na prinsipe. Sa loob ng 20 minutong biyahe mula sa airport patungo sa ospital, habang humaharurot ang Royal Convoy na may mga sirena, ipinaliwanag ni Professor Luna ang plano ng operasyon sa Saudi medical team sa likod. Isang Saudi na doktor na kasama nila ang nagkuwento kalaunan tungkol sa kanyang di kapanipaniwalang pagtuon na hindi nag-aksaya ng kahit isang sandali. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong bumiyahe ng 18 oras. Siya ay nagniningning na parang isang estudyanteng papasok sa pinakamahalagang pagsusulit. Sa sandaling makita ko ang mga matang iyon, naramdaman kong magagawa talaga ng taong ito. Pagdating sa ospital,
Hindi agad nagbihis si Professor Luna para sa operasyon, kundi dumiretso sa intensive care unit upang personal na suriin ang kondisyon ni Prince Faisal. Sa harap ng maputlang mukha ng 70 na taong gulang na bata, na hirap huminga gamit ang isang oxygen mask, sandaling ipinikit ni Professor Luna ang kanyang mga mata, pagkatapos ay iminulat ito at mahigpit na hinawakan ang kamay ng bata. May ibinulong siya sa Filipino. Ang Pilipinang nurse na nasa tabi niya ang nagsalin nito para sa amin. Huwag kang mag-alala, nandito na si Doc. Magiging maayos ka. Hindi terminolohiyang medikal, hindi statistika, hindi legal waiver. Isang simpleng, mainit na pangungusap lamang. Habang ang ospital sa Amerika ay nagsara ng pinto dahil sa 22% success rate, hinawakan ng doktor na ito ang kamay ng bata at sinabing, "Huwag kang mag-alala." Habang pinapanood ko ang eksenang iyon sa salamin ng ICU, naramdaman kong nanuyo ang aking lalamunan. Ang operasyon ay tumagal ng labang 14 na oras. Ang buong palasyo ay nagdasal para sa tagumpay nito. Ang Crown Prince ay hindi umalis sa kanyang upuan sa waiting room sa labas ng operating room. Ako rin ay nakaupo sa malamig na upuan sa pasilyo, gising buong gabi, binibilang ang bawat tiktak ng orasan sa dingding. 8 na oras pagkatapos magsimula ang operasyon, isang assistant nurse ang lumabas upang mag-update. Ang pelvic reconstruction ay tapos na. Sinisimulan na ngayon ang pag-aayos sa abdominal trauma. Si Professor Luna ay patuloy na nag-oopera ng walang pahinga. 12 oras pagkatapos magsimula ang operasyon, isa pang ulat ang dumating. Mas maraming dugo ang nawala kaysa sa inaasahan. Kailangan ng dagdag na dugo. Si Maria Clara Santos, isang nurse mula sa Pilipinas, ay kusang loob na nag-donate ng 400cc ng kanyang dugo dahil magkatugma ang kanilang blood type. Isang nurse na nag-donate ng sarili niyang dugo para sa isang pasyente. Nang marinig ang kuwentong ito, ang prinsesa, na magkadaop ang mga kamay sa pagdarasal, ay inilagay ang kanyang mga kamay sa dibdib at umiyak ng walang tunog. At pagkalipas ng 14 na oras at 10 minuto, namatay ang pulang ilaw sa operating room. Bumukas ang pinto. Si Professor Antonio Luna, basang-basa ng pawis ang kanyang surgical scrubs, ay lumabas. Ang kanyang mukha, nang tanggalin niya ang kanyang maskara, ay nagpakita ng matinding pagod, ngunit may bahagyang ngiti. Kanyang kamahalan, tagumpay ang operasyon. Ang prinsipe ay ganap ng gising. Pagkatapos ng halos 1 buwang rehabilitasyon, siya ay muling magiging malusog at makakatakbo. Sa sandaling iyon, ginawa ng Crown Prince ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa loob ng 28 taon. Lumapit siya kay Professor Luna at niyakap ito ng mahigpit gamit ang 2 kamay. Ang pagyakap ng pinakamataas na pinuno ng Saudi royal family sa isang dayuhang doktor ay isang bagay na hindi pa nangyari kailanman. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Lahat ng naroroon sa pasilyo, kabilang ang mga opisyal ng palasyo, mga bantay, at ako, ay napaluha. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kuwento. Ang nangyari sa loob ng 1 buwang rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon ay ganap na sumira sa aming mga huling maling akala tungkol sa Pilipinas. Ang nurse na si Maria Clara Santos ay hindi bumalik sa Pilipinas. Kusang loob siyang nanatili hanggang sa matapos ang rehabilitasyon ng prinsipe. Araw-araw, pumupunta siya sa silid ng prinsipe upang tulungan siyang mag-ehersisyo. Kapag ayaw kumain ng bata, personal siyang nagluluto ng arroz caldo, isang uri ng lugaw na Pilipino, para sa kanya. Kapag malungkot ang bata, ipinapakita niya sa kanya ang mga kuwentong bayan at larong pambata ng Pilipinas, at tinuturuan siya ng mga simpleng salitang Filipino. Sa gabi, kapag nagigising ang bata dahil sa masamang panaginip, gising siya buong gabi sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang noo. Sa araw ng kanyang paglabas sa ospital, tumayo si Prince Faisal mula sa kanyang wheelchair at dahan-dahang lumakad patungo kay Nurse Maria. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi sa Filipino na lihim niyang pinag-aralan, "Ate, salamat po. Mahal ko ang Pilipinas." Ang Crown Prince at ang prinsesa, habang pinapanood ang eksena, ay may mga luhang dumadaloy sa kanilang mga mukha. Mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Nurse Maria. "Ikaw ang nagligtas sa buhay ng aking anak." Ang utang na loob na ito, hanggat nabubuhay ang pamilya ng hari ng Saudi, ay hinding-hindi malilimutan.
Nang kumalat ang nakaaantig na kuwentong ito sa loob ng palasyo, ang pananaw namin sa Pilipinas ay nagsimulang magbago mula sa kaibuturan. Gayunpaman, ang tunay na pagsubok ay darating pa. Ang emosyon at utang na loob ay hindi makapagbabago sa ranggo ng isang bansa. Upang tuluyang mabaligtad ang ranggo, kailangang patunayan ng Pilipinas ang kanyang halaga sa pinakamalupit at pinakamabangis na entablado ng politika ng mundo. At ang sandaling iyon ay dinala ng pinakatuso at pinakawalang hiyang kalaban, ang China. Habang ang milagrosong paggaling ni Prince Faisal ay nagpapakilos sa palasyo, isang hindi magandang diplomatikong sulat ang dumating sa Riyadh mula sa Beijing. Ang sulat ay may opisyal na selyo ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang unang nagbukas nito ay isang kawani sa Asian Affairs Bureau ng Saudi Ministry of Foreign Affairs. Ngunit agad siyang tumakbo sa Deputy Minister matapos basahin ang nilalaman at agad namang nagulat ang Deputy Minister sa palasyo. Bilang Deputy Chief ng Protocol Office, may karapatan akong makita ang lahat ng kopya ng mga diplomatikong dokumento. Nang hapong iyon, nang basahin ko ang nilalaman ng dokumento sa aking mesa, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang hiling ng gobyerno ng China ay ganito. Sa darating na malaking internasyonal na kaganapang pampalakasan sa Asya, hinihiling ng China na malinaw na isulat na ang West Philippine Sea, kabilang ang Scarborough Shoal, ay teritoryo ng China. At dapat ding suportahan ng Saudi Arabia ang pag-angkin ng China sa lahat ng opisyal na mapa ng bansa at mga diplomatikong aktibidad sa hinaharap. Iyon ay isa ng napakalaking kahilingan, ngunit ang tunay na nakakatakot ay ang huling bahagi ng dokumento. Nais naming ipaalala na ang mga proyektong pang-ekonomiya na may kabuuang halaga na $38 bilyong kabilang ang isang petrochemical plant, hydrogen energy development at isang car parts manufacturing zone na kasalukuyang tinatalakay sa pagitan ng China at Saudi Arabia, ang pundasyon ng relasyon ng ating dalawang bansa. Inaasahan namin ang isang matalinong desisyon mula sa gobyerno ng Saudi. Isang matalinong desisyon. Ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay napakalinaw. Sundin kami, at ang $38 bilyong ay sa inyo. Huwag sumunod, at ang $38 bilyong ay maglalaho. Iyon ay hindi isang diplomatikong dokumento, kundi isang liham ng pananakot. 2 araw ang lumipas, si Yang Wei, ang Chief Counselor ng Embahada ng China sa Riyadh, ay humiling ng isang pulong sa palasyo. Bilang Chief Counselor ng isang 5 ranggong bansa, 2 protocol staff at ang central meeting room ang inihanda para sa kanya. Ako, bilang namamahala sa seremonya, ay naroroon sa pulong. Si Yang Wei ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mga 5'6" ang taas, may kulay abong buhok, at nakasalamin. Lagi siyang may ngiti sa kanyang labi, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagpapahiwatig ng kabaitan kundi ng pagkalkula. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga mata, pakiramdam ko ay naririnig ko ang tunog ng mga butil ng abakus. Pagpasok pa lang sa reception room, yumuko si Yang Wei ng 90 degrees sa isang labis na magalang na paraan pagkatapos ay naupo sa sofa at nagdekwatro. At mula sa kanyang unang mga salita, lumabas na ang lason. Ginoong Deputy Minister, nabalitaan ko na ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia ay naging napakalapit kamakailan. Siyempre, iyan ay isang magandang bagay. Gayunpaman, tulad ng alam ninyo, Ginoong Deputy Minister, ang Pilipinas, kumpara sa China, ay may malaking pagkakaiba sa laki ng ekonomiya at teknolohiya. Hindi natin dapat hayaang diktahan ng emosyon ang ating mga estratehikong pagpapasya. Diktahan ng emosyon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sumirit ang presyon ng aking dugo. Ang pagliligtas sa buhay ng isang prinsipe ay emosyon? Ang hindi pagpatay sa ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan ay emosyon? Ang pagpapauna sa mga sibilyang Saudi sa bus sa gitna ng 48 degrees Celsius na disyerto ay emosyon? Oo, iyon ay emosyon. Ngunit iyon ay isang emosyon na libu-libong beses na mas mahalaga kaysa sa kanyang $38 bilyong na kalkuladora. Inilabas ni Yang Wei ang kanyang tablet at habang itinuturo ang screen, nagpatuloy siya. Tulad ng nakikita ninyo, ang China ay kasalukuyang nagpapatupad ng mga proyektong pamumuhunan na nagkakahalaga ng $38 bilyong sa Saudi Arabia, isang $12 bilyong na petrochemical plant,
isang 9.5 bilyong dolyar na hydrogen energy joint venture, isang 8.7 bilyong dolyar na car parts manufacturing zone, smart city technology. Tiyak na alam ninyo, Ginoong Deputy Minister, ang kahalagahan ng mga pamumuhunang ito sa Vision 2030 ng Saudi Arabia. Ang hinihiling lamang namin ay isang simpleng bagay ng pagmamarka sa isang maliit na batuhan sa dagat, 38 bilyong dolyar at isang maliit na batuhan. Hindi na kailangang ilagay sa timbangan upang malaman kung alin ang mas mabigat, isang maliit na batuhan. Tinawag ni Yang Wei ang isang sagradong teritoryo ng isang bansa na isang maliit na batuhan. Ako, na nakatayo sa likod ng upuan, ay nagngangalit. Hindi ba alam ng taong ito na ang pag-iisip pa lamang na ipagbili ang teritoryo ng isang bansa kapalit ng pera ay isang kahihiyan? O alam niya ngunit wala siyang pakialam? Ngunit mas nakagugulat pa ang mga huling salita na binitiwan ni Yang Wei habang tumatayo. Lumingon siya sa may pinto, nanatili ang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay naging malamig. Oo nga pala. Isa pa, alam na alam din ng Beijing na ang Pilipinas ay lumalapit sa Saudi Arabia. Ngunit sa totoo lang, maaari ko bang sabihin, ang Pilipinas ay mukhang maganda sa labas, ngunit sa loob ay hungkag. Lumalabas lamang sila kapag kailangan ng tulong, pagkatapos ay tahimik na nawawala sa mga tunay na negosasyon kung saan may pera. Ang kasosyo na tunay na mapagkakatiwalaan ng Saudi Arabia ay kami, ang Tsina. Pinatunayan na iyan ng kasaysayan. Mukhang maganda sa labas, ngunit sa loob ay hungkag. Ang mga taong nagbigay ng kanilang mga bus sa mga sibilyang Saudi at naglakad sa 48 degrees Celsius na disyerto sa gitna ng digmaan. Sila ba ay hungkag? Ang doktor na humamon sa isang 22% success rate na operasyon at nagligtas sa buhay ng isang tatongtong na taong gulang na bata, siya ba ay panlabas na anyo lamang? Ikinuyom ko ang aking mga kamay. Naramdaman kong bumao ng aking mga kuko sa aking palad, ngunit ang nag-aalab na galit sa aking dibdib ay mas mainit kaysa sa sakit. Matapos umalis si Yang Wei sa palasyo, isang mainit na debate ang sumiklab sa Ministry of Foreign Affairs. Ang mga pragmatista ay lumuhod sa harap ng 38 bilyong dolyar. Hindi natin maaaring isakripisyo ang 38 bilyong dolyar para sa isang maliit na batuhan. Karamihan sa ating mga mamamayan ay hindi man lang alam kung ano ang Scarborough Shoal. Ang tahimik na pumanig sa China at siguruhin ang mga pamumuhunan ay para sa pambansang interes. Gayunpaman, iba ang naging tugon ng kanyang kamahalan. Nang iulat sa kanya ang nilalaman ng pulong kay Yang Wei, sandali siyang nanahimik pagkatapos ay nagsalita sa isang malamig at matatag na boses na hindi ko pa narinig sa loob ng 28 taon. Imbestigahan ang tungkol sa West Philippine Sea at Scarborough Shoal. Bakit sinusubukang protektahan ng Pilipinas ang mga lugar na iyon? Ano ang kahulugan ng mga iyon sa Pilipinas? Magsumite ng isang detalyadong ulat. 2 araw ang lumipas, ang nilalaman ng ulat ay sapat na upang magpagalit sa kanyang kamahalan. Ang West Philippine Sea, sa kasaysayan, ay isang sagrado at hindi mapag-aalinlanganang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang pagtatangka ng isang malaking kapangyarihan na agawin ang lupain ng isang kalapit na bansa gamit ang puwersa ay may kaparehong istruktura sa isyu ng Palestine. Ang desisyon na ginawa ng kanyang kamahalan matapos basahin ang ulat ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng diplomasya ng Saudi Arabia. Ang 38 bilyong dolyar ba ang lahat-lahat? Walang halaga ang pakikipag-ugnayan sa mga taong naniniwala na kayang baluktutin ng pera ang hustisya ng kasaysayan. Hindi maaaring pumanig ang Saudi Arabia sa imperialismo kung saan ginagamit ng isang malaking kapangyarihan ang puwersa upang agawin ang lupain ng isang mas maliit na bansa. Tanggihan ang lahat ng hiling ng China at malinaw na isulat sa isang opisyal na dokumento na ang West Philippine Sea, kabilang ang Scarborough Shoal, ay malinaw na teritoryo ng Pilipinas. Nanginginig ang aking kamay habang itinatala ang utos na iyon ang desisyon na talikuran ang 38 bilyong dolyar. Tila isang kabaliwan, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang kamahalan, pinatunayan niya na ang paggamit ng kalkuladora sa harap ng prinsipyo ay gawi ng isang alipin, habang ang pagbabayad ng halaga upang ipagtanggol ang prinsipyo ay katangian ng isang hari.
Nagimbal ang Ministry of Foreign Affairs ng China, nagmamadaling nag-ulat si Yang Wei sa Beijing at nagbanta ang gobyerno ng China na tuluyang ititigil ang lahat ng proyektong pamumuhunan na nagkakahalaga ng 38 bilyong dolyar, ngunit hindi umurong ang Saudi Arabia. Sino ang huling nakakaalam ng balitang ito? Tama, ang Pilipinas. Nalaman lamang ni espesyal na Sugo Jose Rizal Cruz ang katotohanan na tinalikuran ng Saudi Arabia ang 38 bilyong dolyar para sa kanyang bansa matagal na pagkatapos. Sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel, ang isinagot niyang telegrama ay ganito ang nilalaman: sa ngalan ng gobyerno at mamamayan ng Pilipinas, kami ay buong pagpapakumbabang nagpapasalamat sa marangal na desisyon ng Royal Family ng Saudi Arabia. Ang mga bagay na hindi nangahas hilingin ng Pilipinas ay sinabi ng Saudi Arabia para sa amin, ang utang na loob na ito hanggat nabubuhay ang Pilipinas ay hinding-hindi malilimutan. Ang mga bagay na hindi nangahas hilingin ng Pilipinas ay sinabi ng Saudi Arabia para sa amin. Sa sandaling mabasa ko ang pangungusap na iyon, bigla kong napagtanto. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang humihiling sa iba na magsakripisyo para sa kanila. Ito ay isang bansang tahimik na ginagawa ang kaya nitong gawin. Hindi pinapatay ang ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan. Hinahamon ang 22% na tsansa. Naglalakad sa disyerto. Iyon ang paraan ng Pilipinas. At bilang tugon sa isang bansang tulad niyan, ang pagtalikod sa 38 bilyong dolyar ay ang regalo ng Saudi Arabia sa Pilipinas. Matapos ang insidente ng pananakot ng China, sa loob ng palasyo at sa aking puso, isang tahimik ngunit tiyak na pagbabago ang nagsimula. Ang national ranking chart na pinaniwalaan ko nang walang pag-aalinlangan sa loob ng 28 taon ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Isang gabi, matapos ang lahat ng opisyal na gawain, mag-isa akong naupo sa tahimik na protocol office. Binubuklat ang mga talaan ng 28 taon. Sa aking mesa ay nakasalansan ang mga logbook ng mga diplomatiko mula sa 47 bansa na bumisita sa palasyo. Sa logbook ng Amerika, karamihan ay mga formal na pagbati na isinulat ng padaskol-daskol, mga hungkag na parirala tulad ng walang hanggang pagkakaibigan at alyansa. Ang mga tala ng embahador ng Britanya ay isinulat sa eleganteng sulat kamay, ngunit ang nilalaman ay nanatiling malamig. Ang mga tala ng embahador ng China ay halos lahat ay isinulat sa magandang kaligrapiya na naglilista ng mga tagumpay sa ekonomiya. Binuksan ko ang logbook ng Embahada ng Pilipinas. Ang unang pahina ay isinulat ng unang embahador ng Pilipinas 20 taon na ang nakalipas. Isinulat ito sa parehong Filipino at Arabic. Ang nilalaman ay ganito: isang mainit na pagbati sa mga mamamayan ng Saudi Arabia. Ang Pilipinas ay isang maliit na bansa, ngunit ang aming puso ay malawak. Nais naming maging isang mabuting kapitbahay. Isang mabuting kapitbahay, hindi magagarbong salita tulad ng kaalyado, kasosyo o estratehikong relasyon. Isang mabuting kapitbahay lamang. Sa sandaling mabasa ko ang simpleng pangungusap na iyon mula 20 taon na ang nakalipas, may naramdaman akong kurot sa aking puso at sinimulan kong balikan. Bawat alaala sa loob ng 20 olong taon. Ang kayabangan ni Sugo Hunter ng Amerika, ang kanyang mukha habang nakadekwatro, sumasagot ng telepono sa harap ng kanyang kamahalan, ang kanyang mga labi na walang pakundangang nagbitiw ng salitang utos sa isang pinuno ng soberanong bansa. Ang kanyang kalamigan nang iwanan ang 340 empleyadong Saudi sa isang pangungusap lamang. Ang pagtataksil ng Britanya na sinasabing 100 taong kaalyado, ngunit unang nag-impake at tumakas sa loob lamang ng 4 na oras. Ang panlilinlang ng China na nagtatago ng 38 bilyong dolyar na kalkuladora sa likod ng isang ngiti, tinatawag ang teritoryo ng isang bansa na maliit na batuhan. Ang kanilang kasamaan nang sabihing, ang Pilipinas ay mukhang maganda sa labas, ngunit sa loob ay hungkag. At ang Pilipinas, ang sugong kusang loob na bumati sa Arabic, ang taong yumukod sa bawat bantay, ang embahador na hindi pinatay ang ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan at nagdeklara, ako ang huling panangga. Ang 850 construction workers na ibinigay ang kanilang mga bus sa mga sibilyan at naglakad sa 48.2 degrees Celsius na disyerto.
Ang doktor na binaligtad ang 22% na tsansa at sinabing pupunan natin ang natitirang 78%. Ang nurse na nag-donate ng sarili niyang dugo para sa isang dayuhang bata. Bigla kong napagtanto. Ang national ranking chart na bulag kong pinaniwalaan sa loob ng 28 taon ay mali mula pa sa simula. Ang Amerika, ang numero 1, ay unang tumakbo. Ang Tsina, ang ika-5, ay sinubukang kontrolin kami gamit ang pera. Ngunit ang Pilipinas, ang ika-17, ay nagpailaw ng pinakamaliwanag na ilaw sa pinakamadilim na sandali nang walang hinihiling na kapalit. Ang tunay na alyansa ay hindi nadidiktahan ng bilang ng mga armas. Ang tunay na alyansa ay nadidiktahan kung sino ang nananatili sa ating tabi sa pinakamadilim na gabi. Kinuha ko ang national ranking chart mula sa aking drawer. Ang mga gintong letra sa makapal na papel, mga linyang hindi ko kailanman pinagdudahan, dahan-dahan ko itong tiniklop, inilagay sa isang sobre at isinulat ang 2 linya para sa pagsira. Ang ranking chart na ito ay wala ng bisa. Ngunit ang pagtatapon sa chart ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay naganap ilang araw pagkatapos noon sa pinakamalaki at pinakamapanganib na entablado. At sa gitna niyon, kailangan kong sabihin ang lahat ng katotohanang nasaksihan ko sa loob ng 28 taon sa harap ng kanyang kamahalan. Alas 4 ng madaling araw, ilang araw na ang nakalipas. Ginigising ako ng tawag mula sa Royal Secretariat. Sa aking 28 taong gawi, agad kong sinagot ang telepono. Karim, Deputy Chief. Pinapatawag ka ng kanyang kamahalan sa kanyang opisina ngayon din? Bilisan mo. Habang papunta sa palasyo, walang tigil ang mga balita sa radyo tungkol sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel na nasa sukdulan. Nang makarating sa palasyo, isang hindi pangkaraniwang higpit ng seguridad ang sumalubong sa akin. Nang buksan ko ang mabigat na pinto ng opisina, nanigas ako nang makita ko ang kanyang kamahalan. Nakatayo siya, nakatalikod, nakatingin sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na may determinasyon. Karim, sumagot ka ng tapat. Sa 28 taon, mabilang lang sa daliri ang mga beses na tinawag ako ng kanyang kamahalan sa aking pangalan. Bawat beses, sinusundan ito ng isang napakabigat na tanong. Sa ngayon, sinusubukan ng Washington na isali tayo sa isang malawakang digmaan laban sa Iran. Nagbabanta ang Beijing ng ganting salakay sa ekonomiya. Mayroon bang isang bansa sa mundong ito na tunay nating mapagkakatiwalaan? Naramdaman kong nanuyo ang aking lalamunan. Tumayo ako ng tuwid at sinimulan kong sabihin ang lahat ng katotohanang personal kong nasaksihan at itinala sa aking puso sa loob ng 28 taon. Kanyang kamahalan, sa loob ng 28 taon na pagtanggap sa mga delegasyon mula sa 47 bansa, lubos akong naniniwala na mayroon ngang ganoong bansa. Ikinuwento ko ang tunay na mukha ng Amerika, ang kayabangan ni Hunter. Ang kawalang hiyaan ng iwanan ang 340 tapat na empleyadong Saudi. Ikinuwento ko ang pagtataksil ng Britanya, ang panlilinlang ng China at ikinuwento ko ang tunay na mukha ng Pilipinas. Ang diplomatang bumati sa Arabic, ang mga OFW na nagbigay ng kanilang mga bus. Ang doktor na bumiyahe ng 18 oras. Ang nurse na nag-donate ng kanyang dugo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang mga emosyong kinimkim ko sa loob ng 28 taon ay bumuhos. Kanyang kamahalan, sa loob ng 28 taon, ako ay naging alipin ng isang ranking chart. Tiningnan ko ang mundo sa pamamagitan ng isang pirasong papel na nagsasabing ang Amerika ay numero 1, ang Britanya ay numero 2, at ang Pilipinas ay ika-17. Ngunit mali ang chart na iyon mula pa sa simula. Ang tunay na alyansa ay hindi nadidiktahan ng bilang ng mga armas. Kung sino ang nananatili sa ating tabi sa pinakamadilim na gabi, iyan ang tunay na ranggo. At sa lahat ng aking nasaksihan, tinitiyak ko sa inyo, ang tanging bansang hindi umalis sa kanyang puwesto sa pinakamadilim na gabi ay ang Pilipinas lamang. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ipinikit ng Crown Prince ang kanyang mga mata. Sa labas ng bintana, ang langit ng Riyadh bago mag-umaga ay dahan-dahang namumula. Iminulat ng kanyang kamahalan ang kanyang mga mata. Nakita ko ang isang kidlat ng determinasyon. Tawagan ang Chief of Secretariat. Alas 4 ng hapon,
Tipunin ang lahat ng media outlet sa buong mundo sa press center. Sa araw na iyon, tayo mismo ang muling susulat sa herarkiya ng mundo. Alas 4 ng hapon, puno ang 320 upuan sa press center. Ang kwentong iyon ay naikwento ko na sa inyo sa simula, hindi ba? Habang nagpipigil ng hininga ang 320 na mamamahayag, umakyat sa entablado ang kanyang kamahalan. Ngunit may isang eksena na nakalimutan kong ikwento. Pagkatapos ng kanyang makasaysayang pahayag, isang tao ang nagtaas ng kamay. Kanyang kamahalan, paano sa tingin ninyo makakaapekto ang desisyong ito sa relasyon sa Amerika? Mahinahon na sumagot ang Crown Prince, ang Amerika ay isang mahalagang kasosyo, ngunit magkaiba ang kasosyo at kapatid. Ang kasosyo ay nasa tabi mo kapag magkatugma ang interes, ngunit ang kapatid ay nasa tabi mo kahit walang interes. Pinatunayan na ba ng Amerika na karapat-dapat silang maging kapatid natin? Ang Pilipinas ay pinatutunayan iyan sa loob ng 28 taon, nagkagulo ang press center. Isang mamamahayag mula sa CCTV ang nagmamadaling nagtaas ng kamay, kanyang kamahalan, paano ang 38 bilyong dolyar na proyekto sa China? Sumagot ang Crown Prince ng walang emosyon. Sabihin ninyo sa bansang iyon na nagkakamaling isipin na kayang baluktutin ng pera ang hustisya ng kasaysayan na ang dangal ng Saudi Arabia ay hindi mabibili ng 38 bilyong dolyar. At sa ngalan ng Royal Family ng Saudi Arabia, muli naming pinagtitibay na ang West Philippine Sea ay malinaw na teritoryo ng Pilipinas. Namutla ang mukha ng mamamahayag ng CCTV. 20 minuto pagkatapos ng press conference, isang kagyat na tawag ang dumating mula sa Washington. Ang Pangulo ng Amerika mismo ang tumawag. Nang ikonekta ng Chief of Secretariat ang tawag, isang galit na boses ang narinig mula sa speaker. Mohammed, ano ang ginagawa mo? Pinili mo ang Pilipinas kaysa sa Amerika, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Kinuha ng Crown Prince ang telepono, sandaling nanahimik, at nag-iwan ng isang pangungusap. Ginoong Pangulo, naglakad na ba ang Amerika sa disyerto para sa amin? Iniligtas na ba ng Amerika ang buhay ng aming anak? Tinalikuran na ba ng Amerika ang 38 bilyong dolyar para pumanig sa amin? Ginawa ng Pilipinas ang lahat ng iyon. Magandang gabi, at ibinaba ng kanyang kamahalan ang telepono. Nanigas ang lahat sa silid. Ang pagbaba ng telepono sa Pangulo ng pinakamakapangyarihang bansa ay isang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng diplomasya. Ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang kamahalan, ang resulta ng press conference ay yumanig sa buong mundo. Isang senior commentator ng BBC ang nagdeklara, ito ang araw na muling isinulat ang kasaysayan ng diplomasya ng mundo, ang makasaysayang sandali kung saan ang kayabangan ng mga malalaking kapangyarihan ay lumuhod sa harap ng isang bansang nagngangalang Pilipinas, na armado ng katapatan at katarungan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakaupo akong mag-isa sa isang sulok ng tahimik na press center. Sa aking bulsa ay ang walang laman na sobre ng ranking chart na sinira ko kaninang umaga. Akala ko, ang bansang nagbebenta ng mga missile ay mas mahalaga kaysa sa bansang nakakahula sa pinagmulan ng kape. Ngunit nagkamali ako. Isang tunay na dakilang bansa ay hindi ang nagbebenta ng bomba, kundi ang nananatili sa tabi mo kapag bumabagsak ang mga bomba. Isang tunay na dakilang bansa ay hindi ang naglalabas ng 38 bilyong dolyar na resibo, kundi ang naglalakas loob na isugal ang buhay sa isang 22% na tsansa. Isang tunay na dakilang bansa ay hindi ang naguutos, kundi ang kusang loob na bumabati ng Assalamu Alaikum, ang Pilipinas. Ika, 17 puwesto, 11 metrong pulang karpet. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Ang lalim ng puso ang nagdidikta ng tunay na ranggo ng isang bansa. Mula pa sa simula, ang Pilipinas na pala ang numero 1. Hindi ko lang ito napansin sa loob ng 28 taon. Mahal na mga kaibigan, narinig ninyo ang pagtatapat ng isang lalaking naglingkod ng 28 taon sa Royal Protocol Office ng Saudi Arabia. Ang kadakilaan ng Pilipinas ay hindi matatagpuan sa mga ranking ng GDP o sa paghahambing ng lakas militar. Ito ay nakaukit sa likod ng mga OFW na nagbigay ng kanilang mga bus sa gitna ng digmaan.
sa mga kamay ng doktor na bumiyahe ng 18 oras upang sabihing, "Huwag kang mag-alala," at sa mga braso ng nurse na nag-donate ng kanyang dugo para sa isang dayuhang bata. Kapag sinabi ng lahat na imposible, kapag tumakbo ang lahat, kapag abala ang lahat sa pagkalkula, ang Pilipinas ay tahimik na nanatili roon. At sa huli, binago ng Pilipinas ang ranggo ng mundo. Kung sa tingin ninyo ay dapat marinig ng mas maraming tao ang kwentong ito, ibahagi ang video na ito. Ang inyong isang share ay ang pinakamalakas na pahayag sa mundo kung anong uri ng bansa ang Pilipinas. Kung naantig kayo, mag-iwan ng salitang ipinagmamalaki sa comment section. Tayo ay isang dakilang bansa, karapat-dapat sa ganitong pagtrato. Ito ang nakagigimbal na katotohanang nasaksihan ng Deputy Chief ng Royal Protocol Office sa loob ng 28 taon. Ikalat ang kwentong ito upang maabot ng kadakilaan ng Pilipinas ang mas maraming tao. Ang inyong isang share ang magiging pinakamalakas na deklarasyon sa mundo ng tunay na halaga ng Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat.